Ang chandelier sa loob ng dining room ay naglalabas ng malabong dilaw na liwanag, sapat lamang upang mabahiran ng pekeng karangyaan ang bawat sulok ng silid. Ngunit sa likod ng kinang nito, ang hangin ay nananatiling mabigat, puno ng nakakasulasok na halimuyak ng mamahaling red wine na humahalo sa amoy ng mantika at pait ng mga nilutong pagkain. Nakatayo si Leah sa tabi ng kitchen counter. Ang kanyang mga kamay, na magaspang dahil sa pagtatrabaho, ay bahagyang nangangatog habang inilalapag ang pilak na tray sa ibabaw ng malamig na granite. Buong araw niyang inilaan ang bawat oras para sa promosyon ni David. Matiyagang niluto ang bawat pagkaing paborito nito at maingat na inistay ang barong na suot ng asawa sa pag-asang ang gabing ito ang magiging tulay upang mapunan ang lumalawak na agwat sa pagitan nilang dalawa. Pumasok si David sa silid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang ngiting tila walang bahid ng anumang kasamaan. Para siyang isang figura ng tagumpay, maayos, disente, at kagalang-galang. Lumapit siya kay Leah at niyakap ito sa baywang, isang haplos na dating nagpapabilis ng tibok ng puso ng babae. Ngunit ngayon, ang bango ng mamahaling pabango ni David ay humahalo sa amoy ng pampalasa na nakadikit sa balat ni Leah. Isang pagkakaibang tila isang sampal ng realidad sa pagitan ng kanilang mundong magkaiba. Ito, baso mo bilang gantimpala sa matiyaga mong pag-unawa sa akin sa mga nakaraang buwan, wika ni David habang inaabot ang baso ng alak. Tiningnan ni Leah ang mapulang likido na tila sumasayaw sa ilalim ng liwanag. Doon, sa bawat hibla ng kulay nito, nakita niya ang imahe ng kanyang kinabukasan na unti-unting nalulunod. Ngunit bago pa man niya madampi ang kanyang labi, sa gilid ng baso, isang kalansing ng tungkod ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang biyenan, si Aling Elena, ay pumasok sa silid na bakas, ang pagod sa bawat hakbang. Leah, anak, nauuhaw ako. Pwede bang makahingi ng kaunting alak? Wika ng matanda habang inaabot ang baso mula sa kamay ni Leah. Sa isang iglap, isang kidlat ng takot ang dumaan sa mga mata ni David. Mabilis pa sa kidlat, binitawan niya ang kanyang pagiging kalmado at nagmamadaling kinuha ang baso mula sa pagitan nila. Ang kanyang paggalaw ay puno ng desperasyon, dahilan upang matapon ang ilang patak ng alak sa kanyang puting polo na nag-iwan ng mga mantsang tila tuyong dugo sa tela. Hindi maaari, inay. Hindi bagay ang alak na ito sa gamot na iniinom mo. Ako na ang kukuha ng para sa'yo. Ang basong ito ay para lamang kay Leah. Napatigil si Leah sa kanyang kinatatayuan. Ang lamig na nagmumula sa sahig ay gumapang paitaas. Tumagos sa kanyang mga talampakan hanggang sa marating ang kanyang gulugod. Tiningnan niya si David, hindi ang lalaking kanyang minahal, kundi ang isang taong nanginginig ang mga kamay dahil sa takot na ang kanyang nilikhang lason ay hindi sa tamang tao mapupunta. Napakalalim ng pagkabigo sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na higit pa sa pagkahilo. Ang baso sa kanyang kamay ay tila naging kasing bigat ng isang malaking bato, dala ang bigat ng kataksilang hindi niya kailanman naisip na magagawa ng taong itinuring niyang mundo. Hindi siya umiyak. Ang sakit ay masyadong malalim, masyadong matalas, kaya ang kanyang mga luha ay tila nagilo sa loob ng kanyang mga mata. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng tiis, ang lahat ng tao na inilaan ko sa kanya, na uwi lamang sa isang basong lason upang mapagtakpan ang kanyang mga kasalanan. Pilit nang ngumiti si David. Sinusubukang itago ang kanyang pagkalito sa pamamagitan ng pag-aayos ng upuan para sa kanyang ina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Leah, tila isang utos na inumin nito ang lason upang patunayan ang katapatan nito. Huminga ng malalim si Leah, tinitigan ang mantsa sa manggas ni David, ang mantsa na nagsisimulang magbunyag ng lahat ng kasinungalingan na matagal na niyang ikinukubli.
Nilunok ni Leah ang pait na bumabara sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan niyang ipinatong ang tray sa ibabaw ng hapagkainan, isang kilos na walang ingay, subalit sa kanyang pandinig ay tila isang malakas na pagbagsak ng kanyang mundo. Yumuko siya, pinulot ang nahulog na tela sa sahig, at ginamit iyon upang itago ang kanyang mga kamay na hindi mapigilan ang pagyanig. Si David naman ay nananatiling nakatayo sa harap. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa ina, kundi nakatuon sa bawat galaw ni Leah. Tila isang mangangaso na naghihintay ng hudyat kung kailan susuko ang kanyang biktima. Tama ka, David, wika ni Leah. Ang kanyang boses ay pilit na pinatag, tila isang kalmadong lawa na may malalim na agos sa ilalim. Hindi mainam sa kalusugan ni inay ang alak ngayon. Ilalagay ko na lang ito sa loob ng refrigerator. Ako na ang iinom nito mamaya. Natigilan si David. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay bahagyang kumibot. Tila isang maskarang hindi na magkasya sa kanyang mukha. Gusto niyang magpumilit, gusto niyang magbigay ng matatamis na dahilan upang pilitin si Leah. Ngunit ang matalim na tingin ni Aling Elena ay pumigil sa kanya. Ang matanda ay bahagyang napakunot noo habang iginagala ang paningin sa malawak at marangyang sala, kung saan ang amoy ng matapang na sabon panlinis ay tila sumusubok takpan ng dumi ng isang relasyong matagal ng bulok. Dinala ni Leah ang baso sa kusina. Hindi niya ito itinapon. Sa halip, maingat niyang inilipat ang mapulang likido sa isang maliit na bote ng pampalasa. Itinatago ito sa pinakailalim na bahagi ng cabinet, sa likod ng mga latang pagkain. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi sa takot, kundi sa isang matalas na pagkamulat. Tumingin siya sa refleksyon ng kanyang sarili sa salamin ng kusina. Isang babaeng inilaan ng kanyang kabataan upang maging pundasyon ng tagumpay ng kanyang asawa. At kapalit nito ay isang plano ng pagpatay. Nang gabing iyon, habang malalim na ang tulog ni David, ang bawat paghinga nito ay tila isang sumpa sa loob ng madilim na silid. Bumangon si Leah ng dahan-dahan, humakbang ng walang sapin sa paa sa ibabaw ng malamig na sahig. Tinahak niya ang daan patungo sa opisina ni David, ang lugar na kailanman ay ipinagbawal nitong pasukin sa kadahilan ng iyon ay sagradong espasyo para sa kanyang mga kliyente. Ang silid ay puno ng amoy ng sigarilyo at mga lumang dokumento. Hindi naghahanap si Leah ng pera. Ang hinahanap niya ay katotohanan. Binuksan niya ang unang drawer, ang drawer na laging nakakandado. Gamit ang kanyang karanasan bilang asawang sanay sa pag-aayos ng mga kalat na iniiwan ni David, alam niyang itinatago nito ang susi sa loob ng makapal na leather notebook sa bookshelf. Pagbukas niya ng notebook, tumambad ang mga numerong tila sumasayaw sa kanyang paningin. Hindi yun mga numero ng kita sa negosyo, kundi mga talaan ng malalaking utang sa sugal, mga pangalan ng mga taong nagpapautang ng tubo, at higit sa lahat, ang kopya ng insurance policy na nakapangalan sa kanya na may katumbas na halagang sapat na upang mabura ang lahat ng kasalanan ni David. Napaupo siya sa sahig. Ang lamig ng kahoy ay tumagos sa kanyang manipis na saplot, ngunit hindi niya iyon naramdaman. Wala nang natirang pagkadiri, tanging isang malawak na kawalan na lamang. Ang lahat ng kanyang minahal, ang lahat ng kanyang pinagsikapan sa loob ng 10 taon ay mga piraso lamang ng isang mapanirang laro na binuo ni David. Hindi siya asawa. Siya ay isang paninda, isang piyesa na itinakdang isakripisyo upang pagtakpan ang kapabayaan at kasakiman ng lalaking kanyang pinagkatiwalaan. Tumayo si Leah. Kinuha niya ang kanyang telepono at kinunan ng larawan ang bawat pahina ng notebook bago ibinalik ang lahat sa ayos. Bago siya lumabas, tumingin siya sa frame ng kanilang larawan sa kasal na nababalot na ng manipis na alikabok. Dahan-dahan niya itong pinunasan gamit ang kanyang panyo. Hindi para alalahanin ang nakaraan,
kundi upang mas malinaw niyang makita ang mukha ng taong ipinagkanulo ang kanyang buong pagkatao. Mula sa gabing ito, ang kwentong ito ay hindi na isusulat ni David. Siya na ang may hawak ng panulat. Kinabukasan, ang umaga ay nagising na may kasamang malabong sikat ng araw na tumatagos sa kurtina ng kanilang silid. Si David, ang lalaking nagpapanggap na isang modelo ng katapatan, ay nakatayo sa harap ng salamin, maingat na itinatali ang kanyang kurbata. Ang bawat galaw niya ay tila isang koreografiya ng kasinungalingan. Mula sa kama, pinagmamasdan siya ni Leah. Ang kanyang mga mata ay blanko. Walang bakas ng emosyong nararamdaman sa loob ng kanyang dibdib. Kailangan kong umalis ng maaga. May mahalagang meeting tayo sa mga investors, wika ni David habang hinahalikan ang noo ni Leah. Ang halik na iyon ay lasang pait. Tila isang lason na nakabalot sa asukal. Huwag mo akong intindihin sa tanghalian. Marami akong tatapusin. Tumango si Leah, isang maliit at tipid na ngiti, ang sumilip sa kanyang mga labi. Sige, mag-ingat ka. Huwag mong kalimutang inumin ang bitamina mo. Bago ka umalis, iniwan ko sa ibabaw ng lamesa sa kusina. Napakislot si David. Sa sandaling iyon, ang kanyang kamay na nagtatali ng kurbata ay tumigil sa gitna ng hangin. Lumingon siya kay Leah. Sinusubukang basahin kung may kahulugan ang mga salitang iyon, ngunit ang mukha ni Leah ay tila isang saradong aklat. Walang bakas ng pagdududa, walang bakas ng galit. Tanging ang simpleng pag-aalaga ng isang asawang sanay sa kanyang mga ritual. Umalis si David, ang tunog ng kanyang pag-alis ay hudyat ng pagsisimula ng tunay na paghaharap. Nang masiguro ni Leah na wala na ang sasakyan ng asawa, hindi siya nagaksaya ng oras, hindi siya umiiyak, hindi siya nagdadalamhati. Ang bawat sandali ng kanyang pagdurusa ay nagbago ng anyo, naging matalas na talim ng paghihiganti. Pumunta siya sa sala at tinawagan ang isang lumang kakilala, si Mang Tino, ang tanging tao na pinagkakatiwalaan niya mula sa kanilang probinsya na marunong sa mga legal na dokumento at pagsusuri ng mga utang. Hindi siya humingi ng tulong upang mag-eskandalo. Humingi siya ng ebidensya. Mang Tino, kailangan ko ang listahan ng lahat ng ari-arian na naisanlana ni David nang walang pahintulot ko, wika ni Leah. Ang boses niya ay mahinahon, subalit may awtoridad na hindi pa niya nagamit kailanman. Gusto kong malaman kung gaano nakalalim ang baon niya sa utang at kung sino-sino ang mga taong kasabwat niya sa pagmanipula ng mga kontrata. Sa kabilang linya, narinig niya ang buntong hininga ng matanda. Alam ko na ang mangyayari, Leah. Hindi siya ang lalaking akala mo. Handa ka na bang makita ang katotohanan? Handa na ako, sagot ni Leah. Ang katotohanan ay hindi na isang multo na kinakatakutan ko. Ito na ang aking sandata. Gugulin ni Leah ang buong araw sa pagtahi ng mga detalye. Natuklasan niya na ang promosyon ni David ay isa lamang malaking palabas upang makakuha ng panibagong pautang sa bangko. Ang mga dokumentong pinapirmahan ni David sa kanya na akala niya ay para sa kanilang bahay ay mga dokumento pala ng paglilipat ng lahat ng ari-arian sa isang kumpanyang pagmamay-ari ng isa sa kanyang mga kasabwat. Ang bawat papel na kanyang hawak ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo sa isang malinaw na larawan ng kataksilan. Ang bawat pirma ni David ay isang insulto sa kanyang pagtitiwala. Ngunit sa bawat dokumentong nakikita niya, lalong tumitibay ang loob ni Leah. Hindi siya ang biktima na iiyak sa sulok. Siya ang arkitekto na unti-unting sisira sa pundasyon ng toring binuo ni David sa ibabaw ng kasinungalingan. Pagdating ng hapon, habang nagluluto siya ng hapunan, nakarinig siya ng ingay sa pintuan. Dumating si David, dala ang isang bungkos ng bulaklak at isang malaking ngiti na tila nanggaling sa isang pelikula. Surprise! May dala akong paborito mong pagkain, wika ni David. Tumingin si Leah sa mga bulaklak, pagkatapos ay kay David. Ang mga bulaklak ay sariwa,
Ngunit alam niyang sa loob ng ilang araw ay malalanta rin ang mga ito, gaya ng pagmamahal na ipinapakita ng lalaking ito. Salamat, David, wika ni Leah habang kinukuha ang mga bulaklak. Ang bango nila, halos makalimutan ko na ang lahat ng mga problema natin. Ang mga salitang iyon ay ang simula ng kanyang sariling laro. Hahayaan niyang maniwala si David na siya ay nananalo hanggang sa oras na hindi na ito makakahinga sa dami ng patibong na inihanda niya para sa kanya. Ang mga bulaklak na dala ni David ay nakalagay sa isang mamahaling florera sa gitna ng hapagkainan. Tila isang dekorasyong nagtatago sa baho ng isang nabubulok na sikreto. Habang kumakain sila, pinagmamasdan ni Leah ang bawat galaw ni David. Ang paraan ng paghiwa nito sa steak, ang paraan ng pagpunas nito ng labi, at ang paraan ng pagbato nito ng mga matatamis na salita na tila mga bala ng baril. Sabi ng boss ko, baka sa susunod na buwan ay may malaking bonus tayo, wika ni David habang humihigop ng alak. Ang boses niya ay malambing, isang uri ng panlilinlang na dati yung nagpapaluwag sa dibdib ni Leah, ngunit ngayon, ito ay tila isang matalim na kutsilyong sumusubok maghukay sa kanyang natitirang bait. Napangiti si Leah, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Talaga ba? Ibig sabihin ba nito ay maaari na nating bayaran ang mga natitirang hulog sa bahay? Natigilan si David. Ang kanyang kamay na humahawak sa baso ay bahagyang nayanig. Mabilis niyang binawi ang kanyang tingin. Itinuon ito sa plato ng pagkain. Huwag mo munang isipin ang mga bayarin, Leah. Ang mahalaga ay ang ating kinabukasan. Hayaan mo na ang mga bagay na yun sa akin. Hayaan sa kanya. Iyan ang laging katwiran ni David sa loob ng 3 taon. Ang pagpapaubaya sa kanya ang naging mitya ng unti-unting pagkawala ng lahat ng pinaghirapan ni Leah. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na papayag si Leah na manahimik. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si David na may kailangang tapusin sa kanyang study room. Nang masiguro ni Leah na abala na ang asawa, muli niyang kinuha ang kanyang telepono. Isang mensahe ang natanggap niya mula sa isang hindi kilalang numero. Ang resulta ng pag-iimbestiga ni Mang Tino. May larawan ng isang babae, si Elena, ang sekretarya ni David sa opisina. Hindi lamang ito basta sekretarya. Ito ang babaeng nakita niyang kasama ni David sa mga bank statements na may label na Urgent Personal Expenses. Hindi nagalit si Leah. Hindi siya nakaramdam ng selos. Ang naramdaman niya ay isang kakaibang uri ng kalinawan. Ang pagtataksil ni David ay hindi lamang emosyonal. Ito ay estratehikong paggamit ng ibang tao upang sirain ang kanyang buhay. Naglakad si Leah patungo sa pintuan ng study room. Hindi siya kumatok. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at nakita si David na kausap ang babae sa telepono. Mahina ang boses, ngunit puno ng kapaitan. Leah is starting to notice things. We need to move faster. Once the insurance claim is processed, we are out of this mess, wika ni David. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi sa sarili niyang asawa. I can't wait to be rid of her. Nakatayo si Leah sa labas ng pinto. Ang bawat salita ni David ay parang isang martilyong tumatama sa kanyang puso. Ngunit sa halip na mawasak, ang kanyang determinasyon ay lalong tumigas. Narinig niya ang bawat detalye ng plano. Ang pagbenta ng bahay, ang pagtakas kasama ang pera, at ang pag-iwan sa kanya na baon sa utang at kahihiyan. Hindi siya pumasok. Hindi siya nagpakita. Dahan-dahan siyang umatras. Ang bawat hakbang ay maingat at tahimik. Bumalik siya sa kusina, kinuha ang baso ng tubig at uminom. Ang tubig ay malamig. Nagbibigay ng matinding kontrast sa apoy na unti-unting lumiliyab sa kanyang dibdib. Ang laro ay hindi na lamang tungkol sa pag-aabang. Oras na para magtanim ng sariling mga patibong. Mula bukas, si Leah ay hindi na ang asawang naghihintay. Siya na ang magiging multong sisira sa buhay na binuo ni David sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Kinabukasan,
Maagang umalis si David dala ang kanyang mga papeles, ang mga dokumentong sa tingin niya ay magiging tiket niya patungo sa isang bagong simula, kasama ang kanyang sekretarya. Naiwan si Leah sa loob ng bahay na dati niyang tinuring na tahanan, ngunit ngayon ay tila isang entablado na lamang ng isang dula-dulaan. Hindi nag-aksaya ng oras si Leah. Sa tulong ng impormasyong ibinigay ni Mang Tino, nagtungo siya sa kumpanya ng seguro. Hindi siya pumunta bilang asawa na nagtatanong tungkol sa benepisyo. Nagtungo siya bilang isang babaeng nagnanais na protektahan ang kanyang sarili laban sa isang krimen. Sa loob ng opisina ng insurance adjuster, inilatag ni Leah ang lahat ng ebidensya. Ang mga pekeng pirma sa loan agreements, ang mga hindi autorisadong paglilipat ng ari-arian, at ang pinakamahalaga, ang kopya ng medical record na nagpapatunay na ang insurance ay binago nang walang pahintulot niya. Ang adjuster, isang lalaking nasa katanghaliang gulang, ay napatitig sa kanya. Hindi ito ang karaniwang hitsura ng isang biktima. Walang panginginig sa kanyang boses. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Mrs. Santos, kung ilalabas namin ang impormasyong ito, malalaman ng pulisya ang lahat ng transaksyon ng inyong asawa. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Tanong ng lalaki. Alam ko. Sagot ni Leah. Ang boses niya ay kalmado. Tila ang hanging dumadaloy sa loob ng opisina. Gusto kong makita ang pagbagsak ng bawat pader na itinayo niya sa ibabaw ng aking dugo. Paglabas ni Leah sa gusali, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ang bigat na matagal na niyang pasan-pasan ay unti-unting napapawi. Pero hindi pa tapos ang laban. Kailangan niyang tiyakin na sa sandaling gumuho ang mundo ni David, wala itong matatakbuhan. Bumalik si Leah sa bahay at nagsimulang mag-ayos. Inilabas niya ang mga mamahaling gamit ni David, ang mga relo, at ang mga koleksyon ng alak na pinagmamalaki nito sa kanyang mga kliyente. Isa-isa niyang inilista ang mga ito, hindi para itago, kundi para ibenta sa mga taong utang ang loob kay David. Isang paraan upang pahiyaan ng lalaki sa kanyang sariling mga kasabwat. Maya-maya, pumasok ang biyenan niyang si Aling Elena, na kanina pa nakamasid sa bawat galaw niya. Leah, anong ginagawa mo? Bakit mo inilalabas ang mga gamit na yon? Tanong ng matanda. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Inililinis ko lang ang bahay. Nay, sagot ni Leah habang nakangiti. Isang ngiti na puno ng misteryo. Masyado ng maraming dumi ang naipon sa loob ng ilang taon. Oras na para magbago ang lahat. Napatingin si Aling Elena sa mga gamit ni David. Alam ng matanda na may kakaibang nangyayari, ngunit ang pagbabago sa aura ni Leah ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kaba. Hindi na ito ang babaeng laging nagpapaubaya. Ito ay isang babaeng handang sunugin ang lahat para sa katarungan. Sa gabi, muling dumating si David. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang bahay na tila walang nagbago. Nakahain ng hapunan, mainit at masarap ang amoy. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ni Leah, may nakatagong patalim. Mahal, may sorpresa ako sa iyo mamaya, wika ni Leah habang nilalagyan ng pagkain ang plato ni David. Isang sorpresa na hinding-hindi mo malilimutan habang buhay. Ang boses ni Leah ay malambing, ngunit ang bawat salita ay tila isang unti-unting pagpulupot ng ahas sa leeg ni David. Hindi alam ng lalaki na ang kanyang katapusan ay nakahain na sa ibabaw ng mesa. Ang hapagkainan ay puno ng masasarap na pagkain. Adobo, sinigang at pritong isda na tila isang marangyang handaan para sa isang espesyal na okasyon. Nakaupo si David. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na kagalakan dahil sa inaasahang tagumpay ng kanyang mga maling transaksyon. Hindi niya namalaya na ang bawat pagsubo niya ay isang hakbang palapit sa hukay na siya mismo ang naghukay. Leah, masarap ang luto mo ngayon, wika ni David habang punong-puno ang kanyang bibig. Ano ba ang okasyon? Tinitigan siya ni Leah. Ang kanyang mga mata ay nananatiling mahinahon, parang isang salamin
na nagpapakita ng lahat ng dumi ni David nang hindi man lang ito nahahawakan. Dahil sa wakas, tapos na ang paghihintay, David. Ang lahat ng pinaghirapan natin sa nakaraang 10 taon ay magbubunga na sa wakas, sagot ni Leah. Ang bawat salita ay may dalang bigat. Isang nakatagong pangungutya na hindi mapansin ng lalaking mabulag sa sariling kasakiman. Sa gitna ng pagkain, isang marahas na kumatok sa pintuan ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Hindi ito isang normal na katok. Ito ay katok ng mga taong may dalang hatol. Nanigas si David sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng kumpiyansa, ay unti-unting namutla hanggang sa maging kasing puti ng papel. Sino yan? Tanong ni David. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pag-aalala. Tumayo si Leah. Hindi siya nagmamadali. Naglakad siya patungo sa pintuan na parang isang reyna na nagtutungo sa kanyang trono. Pagbukas niya, tumambad ang ilang mga lalaking nakasuit at ang ilang mga kliyente ni David na dati nitong kinikilala bilang mga kaibigan. David, nandito sila para sa'yo, wika ni Leah. Ang boses niya ay malinaw, walang bahid ng awa. Sila ang mga taong nawalan ng malaking halaga dahil sa mga investment na pinatakbo mo gamit ang aking pangalan. Pumasok ang mga lalaki. Ang bawat hakbang nila ay nagdadala ng tensyon sa loob ng silid. Si David ay tumayo. Pilit na nagpapaliwanag, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila isang pag-amin sa kanyang sariling krimen. Hindi niyo naiintindihan. Lahat ng ito ay bahagi ng plano. Wika ni David. Ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali. Pilit na humahawak sa mesa para hindi matumba. Leah, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo na asawa mo ako at alam mo ang lahat. Lumingon si Leah kay David. Sa harap ng mga estranghero, sa harap ng mga taong dati niyang pinagsisilbihan ng buong puso, ang kanyang mukha ay naging maskara ng bakal. Bilang asawa, oo, alam ko ang lahat, David. Alam ko ang bawat utang, bawat pekeng kontrata, at bawat babaeng ginamit mo para itago ang iyong mga kasalanan. Ngunit bilang isang tao na may prinsipyo, hindi ako magiging kasabwat sa iyong pagbagsak. Ang bawat salita ni Leah ay tila isang malakas na sampal sa pisngi ni David. Ang mga bisita ay tumingin sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagkadesperado. Ang mga dokumentong inilabas ni Leah sa ibabaw ng mesa, ang mga katibayan ng paglustay ni David, ay naging ebidensya na hindi na kailanman mababali. Hindi na siya ang asawang naghihintay sa dilim. Siya na ang nagdala ng liwanag upang ilantad ang lahat ng nabubulok sa loob ng kanilang tahanan. Sa sandaling iyon, alam ni David na tapos na ang laro. Ang kanyang toring gawa sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok. Si David, ang lalaking ilang sandali lang ang nakalipas, ay tila may hawak na mundo, ay ngayon ay nakayuko sa harap ng mga taong kanyang niloko. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak, isang imahe ng taong wala nang matatakbuhan. Ang mga kliyente na dati ay yumuyukod sa kanyang mga ideya ay ngayon nakatingin sa kanya na may kasuklam-suklam na mga mata. Leah, pakisuyo, kausapin mo sila. Wika ni David habang sinusubukang hawakan ang kamay ng kanyang asawa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang desperadong paghiling ng awa na hindi kailanman nararapat sa kanya. Sabihin mo sa kanila na hindi ko intensyong magnakaw. Sabihin mo sa kanila na babayaran ko ang lahat. Humarap si Leah sa kanya. Sa loob ng mga mata ni Leah, walang galit, walang luha, at lalong walang awa. Ang tanging nakikita ni David ay ang kanyang sariling pagbagsak na nakalarawan sa mga mata ng babaeng kanyang itinuring na isang sunod-sunuran. Ang mga salita mo ay wala ng halaga. David, sagot ni Leah. Ang bawat pangungusap ay malamig at diretso, parang isang hatol na hindi na mababago. Ang tiwala ko ay hindi isang utang na loob na maaari mong bayaran
sa pamamagitan ng mga pangako. Ito ay isang bagay na pinatay mo ng unti-unti sa loob ng maraming taon. Ang isa sa mga kliyente, isang matandang lalaking may malalim na boses, ay lumapit at naghagis ng isang makapal na folder sa harap ni David. Ito ang mga ebidensya ng kanyang maling investment na ipinasa ni Leah sa mga awtoridad kaninang hapon. David, hindi lang pera ang kinuha mo sa amin. Kinuha mo ang aming dignidad, wika ng matanda. Ngayon, ang batas na mismo ang magdedesisyon kung gaano katagal mo pagbabayaran ang iyong mga kasalanan. Lumabas ang mga kliyente, hinahayaan si David sa gitna ng silid. Ang tanging ingay na naririnig ay ang mabigat na paghinga ni David. Siya ay mag-isa. Ang kanyang sekretarya, na dati ay kasabwat niya sa bawat hakbang, ay hindi man lang nagpakita. Ang mga kaibigan ay wala na. Ang tanging natira ay si Leah, na nakatayo sa harap ng pintuan. Ang kanyang anyo ay tila isang bantay na nagbabantay sa pagtatapos ng isang masamang panaginip. Leah, huwag mo akong iwan sa ganitong sitwasyon. Wika ni David habang lumuluhod sa harap niya. Pakiusap, tandaan mo ang lahat ng nagawa ko para sa pamilya natin. Tumalikod si Leah. Hindi niya sinubukang saktan ng lalaki gamit ang mga salita dahil ang katotohanan ay sapat na upang durugin ito. Ang pamilyang sinasabi mo ay wala na. David, mula noong araw na sinubukan mong ilaso ng buhay ko, para lang mabayaran ang iyong sariling mga pagkakamali. Sagot ni Leah habang naglalakad patungo sa hagdan. Ang tanging natitira ay ang hustisya na nararapat para sa mga taong iyong inapakan. Umakyat si Leah sa itaas. Iniwan si David na nakaluhod sa malamig na sahig ng sala. Ang bawat hakbang ni Leah ay puno ng kalayaan. Ang bawat pagtapak niya ay hudyat ng bagong buhay na hindi na nakagapos sa kasinungalingan ng isang lalaking walang dangal. Sa labas ng bahay, ang mga ilaw ng sasakyan ng mga pulis ay unti-unting lumalapit. Isang hudyat na ang gabi ng kanyang paghihirap ay tuluyan ng natatapos. Ang mga asul at pulang ilaw mula sa sasakyan ng pulisya ay nagsasayaw sa mga dingding ng kanilang tahanan na tila mga anino ng isang nakaraang hindi na maibabalik. Si David, na kanina lamang ay nagmamakaawa, ay ngayon ay nakaupo sa sahig, nakatitig sa kawalan habang ang mga opisyal ay naglalakad patungo sa kanya. Ang bawat hakbang ng kanilang bota ay nagdudulot ng isang uri ng pagtatapos na hindi na mababali pa. Leah, huwag mong hayaang mangyari ito. Wika ni David. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na puno ng takot. Ang mga dokumentong yon, peke ang mga iyon. Alam mong hindi ko magagawa ang lahat ng iyon sa'yo. Lumingon si Leah mula sa itaas ng hagdan. Ang kanyang muka ay hindi nagpapakita ng kahit katiting na emosyon. Walang awa, walang galit, tanging ang kapayapaan ng isang taong nakawala na sa tanikala. Hindi ko kailangang magsinungaling, David, sagot ni Leah. Ang mga ebidensyang yun ay hindi galing sa imahinasyon. Ang mga yun ay galing sa bawat pirma mo, bawat transaksyon mo, at bawat kasinungalingang itinanim mo sa loob ng 10 taon. Ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng aking tulong upang ilantad ka. Binuhat ng mga opisyal si David mula sa sahig. Ang kanyang mga kamay, na dati ay may hawak ng mga mamahaling relo at baso ng alak, ay ngayon napapalibutan ng bakal. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Leah, naghahanap ng kahit maliit na bahagi ng babaeng dati niyang pinagsamantalahan. Ngunit wala siyang nakita, kundi isang pader na hindi na kailanman matitibag. Paglabas ni David, ang gabi ay tila naging mas tahimik. Si Aling Elena, na kanina pa nakatago sa silid, ay lumabas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit may bahid ng pag-unawa. Leah, anak, wika ng matanda habang humahawak sa balikat ni Leah. Hindi ko alam na hanggang dito ang kaya niyang gawin.
Salamat dahil hindi mo hinayaang maging biktima ka ng kanyang kasakiman. Tumingin si Leah sa kanyang biyenan. Sa kabila ng lahat, ang matandang ito ay isa ring biktima ng manipulasyon ni David. Hindi po ako biktima, Nay, sagot ni Leah. Ako ang taong nagbigay ng pagkakataon para sa hustisya. At ngayon, sisiguraduhin kong maayos ang lahat ng naiwan niya. Nang gabing iyon, hindi natulog si Leah. Naupo siya sa terrace, pinagmamasdan ang mga bituin. Ang bawat bituin ay tila isang alaala ng mga gabing ginugol niya sa paglilingkod sa isang lalaking walang pagpapahalaga. Ngunit ang bawat alaala ay unti-unti nang naglalaho. Ang bigat ng kanyang dibdib na matagal niyang kinimkim ay unti-unting napapalitan ng isang gaan na hindi niya inakalang mararamdaman. Sa loob ng kanyang isipan, nagplano na siya ng susunod na hakbang. Ang kumpanya, ang mga ari-arian, at ang pagbabago ng kanyang buhay. Hindi na siya ang babaeng naghihintay sa utos ni David. Siya na ang nagmamay-ari ng kanyang sariling kinabukasan. Ang bawat piraso ng kanyang buhay na winasak ni David ay unti-unti niyang bubuuin muli. Ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang magiging arkitekto. Ang bawat kasinungalingan ay may katapusan, at ang katapusan ni David ay simula pa lamang ng totoong buhay ni Leah. Ang mga araw matapos ang pag-aresto kay David ay tila isang malinis na pahina sa isang aklat na matagal nang puno ng mga sulat na walang kahulugan. Ang bahay, na dati ay nababalot ng tensyon at amoy ng pagpapanggap, ay ngayoy tahimik at payapa. Si Leah ay naglakad sa bawat silid, hindi bilang isang asawang nagliligpit ng kalat, kundi bilang ang nag-iisang may-ari ng bawat sulok nito. Tinipon niya ang lahat ng mga dokumento ng kumpanya. Hindi na ito ang mga papeles na ginamit ni David para sa kanyang mga iligal na transaksyon. Ito ay mga legal na dokumento na naglilipat ng kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Sa bawat lagda na kanyang ginagawa, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang sarili. Ang babaeng may pangarap, ang babaeng may kakayahang magpatakbo ng buhay nang hindi umaasa sa anino ng ibang tao. Isang hapon, nakatanggap siya ng tawag mula sa sekretarya ni David, si Elena. Ang boses nito ay nanginginig, puno ng takot. Leah, pakiusap. Kailangan nating mag-usap. Alam ko ang lahat ng plano ni David. Kaya kong magbigay ng karagdagang ebidensya para masiguro na hindi na siya makakalabas, wika ng babae sa kabilang linya. Ngumiti si Leah, isang ngingiting puno ng talino. Hindi siya nagpadala sa galit. Alam niya na ang babaeng ito ay isa rin sa mga biktima ng manipulasyon ni David. Maaari tayong magkita sa opisina, Elena? Sagot ni Leah. Dala mo ang lahat ng files na hawak mo. Kung totoo ang sinasabi mo, maaari tayong magtulungan upang ayusin ang lahat ng pinsalang iniwan niya sa kumpanya. Pagdating ni Elena, ang kanyang mukha ay bakas ang kahihiyan. Inilatag niya ang lahat ng dokumento sa mesa ni Leah. Sa loob ng mga papeles na yon, natuklasan ni Leah ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang mga ebidensya ng pagtatangka ni David na isisi ang lahat ng kasalanan sa kanya. Hindi lamang siya sinubukan ni David na ilason. Sinubukan din siyang gawing fall guy sa lahat ng kanyang mga krimen sa pananalapi. Leah, hindi ko ginusto ang lahat ng ito, wika ni Elena habang lumuluha. Pinilit niya ako. Sabi niya, kung hindi ako susunod, mawawalan ako ng trabaho. Hindi ka biktima ng sitwasyon, Elena. Sagot ni Leah. Ikaw ay biktima ng sarili mong desisyon na maging kasabwat sa kasinungalingan. Ngunit dahil may dala kang katotohanan ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong ayusin ang buhay mo. Ngunit mula ngayon, hindi ka na magtatrabaho sa ilalim ng takot. Magtatrabaho ka para sa katarungan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Leah ang kanyang kapangyarihan. Hindi na siya ang babaeng naghihintay na protektahan. Siya na ang nagbibigay ng proteksyon at hustisya. Ang mga kliyente na nawalan ng pera ay isa-isang tinawagan ni Leah. Hindi niya sila inalok ng mga pangako. Inalok niya sila ng katotohanan
at isang planong muling pagbangon ng kumpanya sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang bawat piraso ng kanyang buhay na winasak ni David ay unti-unti niyang binubuo muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang nagsisilbi. Siya ang namumuno. Siya ang arkitekto ng kanyang sariling kinabukasan. At ang bawat bato na kanyang inilalagay sa pundasyon ng kanyang bagong buhay ay matibay, tapat at totoo. Ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa ni Leah ay hindi na lamang mga piraso ng papel. Ang mga ito ay mga patunay ng kanyang bagong pagkatao. Habang pinipirmahan niya ang mga transaksyon para sa pagbawi ng mga ari-ariang ipinagkanulo ni David, isang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Si Aling Elena ang pumasok, hawak ang isang tasa ng tsa na dati kailanman ay hindi nito naisipang ihanda para sa kanya. Leah, anak, may gustong makipagkita sa iyo sa labas. Isang abogado, wika ng matanda. Ang boses ay puno ng paggalang na hindi nito naipakita noong panahon ni David. Pinatuloy ni Leah ang abogado. Si Attorney Reyes, ang matagal ng tagapayo ng pamilya na dati takot sumalungat kay David, ay pumasok ng may pag-aalinlangan. Ngunit nang makita niya ang katatagan sa mga mata ni Leah, ang kanyang tindig ay nagbago. Mrs. Santos, ang lahat ng nakumpiskang ari-arian ni David ay nasa ilalim na ng iyong legal na pangangalaga. Ang korte ay naglabas na ng desisyon na ikaw ang tanging tagapamahala ng lahat ng kanyang asset dahil sa malinaw na ebidensya ng kanyang pagtatangkang manlinlang, wika ng abogado. Tumango si Leah. Ang bawat salita ng abogado ay parang musika sa kanyang pandinig, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagkilala na ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay nararapat na mapasa kanya. Ngunit may isang hiling si David, patuloy ng abogado. Gusto kanyang makausap sa loob ng kulungan. Ayaw niyang pumirma sa anumang dokumento ng pag-aari hanggat hindi kanya nakikita. Humalakhak si Leah, isang tawa na walang bahid ng kapaitan. Gusto niya akong makausap? Pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa, akala niya ay may kapangyarihan pa rin siya sa akin? Leah, hindi mo kailangang pumunta kung ayaw mo, wika ng abogado. Hindi, pupunta ako, sagot ni Leah. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Gusto kong makita niya ang mukha ng babaeng akala niya ay madali niyang wawasakin. Gusto kong makita niya kung sino na ang tunay na may hawak ng kanyang tadhana. Sa gabing iyon, hindi mapakali si Leah. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Leah na nagtatago sa ilalim ng mga pangarap ni David. Ang babaeng nasa salamin ay may mga matang matalim, may labi na marunong magsalita ng katotohanan, at isang puso na hindi na kayang saktan ng kahit sinong manloloko. Inayos niya ang kanyang buhok at nagsuot ng isang simpleng damit na ang kulay ay tila simbolo ng kanyang kalayaan. Wala na ang mga palamuting gusto ni David. Wala na ang mga pagpapanggap. Ang nakaharap sa salamin ay isang babaeng handang tapusin ang lahat ng natitirang tanikala ng kanyang nakaraan. Alam ni Leah na ang pagbisita niya sa kulungan ay hindi magiging madali. Ito ang huling paghaharap nila ng lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya pupunta bilang isang asawang nagmamakaawa. Pupunta siya bilang isang hukom na magbabasa ng hatol sa isang taong ang tanging nagawa sa buhay ay ang maging isang magaling na sinungaling. Ang toring binuo ni David ay gumuho na. At sa mga guho nito, si Leah ay nakatayo ng matatag, handang humarap sa bukas na hindi na nakagapos sa nakaraan. Ang pasilyo ng bilangguan ay humihinga ng amoy ng kalawang, basang semento, at ang pait ng mga pangarap na nalanta. Si Leah ay naglakad ng may tindig na tila isang reyna sa sarili niyang palasyo. Bawat paghakbang ng kanyang sapatos ay umaalingaw-ngaw sa mga dingding, isang tunog na nagpapahiwatig ng kanyang hindi matitinag na determinasyon. Nang makarating siya sa loob ng silid kung saan naghihintay si David, ang lalaking dati laging nakasuot ng mamahaling suit
ay nakasuot na ngayon ng gasgas na damit ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata na dati puno ng mapanlinlang na ningning ay ngayoy malalim ang hukay at puno ng pagkabalisa. "Leah, salamat at dumating ka," wika ni David. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi na ang boses ng isang taong nangunguna, kundi ng isang taong humihingi ng mumo ng habag. "Alam kong galit ka, ngunit kailangan mong malaman na ginawa ko ang lahat ng yon para sa atin." Huminto si Leah sa harap ng makapal na salamin. Hindi siya lumapit, hindi siya bumulong. Tinitigan niya si David hindi nang may galit, kundi nang may matinding pagkamuhi na nakabalot sa isang malalim na pagkaunawa sa kawalan ng saysay ng lalaking ito. "Para sa atin, David?" tanong ni Leah. Ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. "Huwag mong gamitin ang salitang atin para pagtakpan ang iyong sariling kasakiman. Ang atin ay isang bagay na winasak mo noong araw na inilagay mo ang lason sa aking baso." Napatigil si David. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi niya inasahan na ang pag-amin ni Leah ay magiging kasing talim ng isang espada. "Leah, nagkamali ako. Pakiusap. Pumirma ka sa mga dokumentong ito. Kung mapapalaya mo ako, kaya nating simulan ang lahat sa malayo. Walang makakakilala sa atin doon. Pakiusap," wika ni David habang sinusubukang abutin ang kanyang kamay sa salamin. Tumalikod si Leah. Hindi niya inalok ang kanyang kamay. Hindi niya tinanggap ang pagmamakaawa. "Ang malayo na tinutukoy mo ay isang lugar kung saan ang lahat ng ninakaw mo ay hindi na mababawi," sagot ni Leah. "Ang mga dokumentong hawak mo ay hindi para sa aking pagpapatawad. Ang mga yon ay para sa paglipat ng lahat ng karapatan sa mga ari-arian na ninakaw mo sa ibang tao. Pumirma ka o hayaan mong kainin ka ng sistema na ikaw mismo ang nagtayo." Napayuko si David. Ang katotohanan na si Leah ang may hawak ng kanyang buhay ay isang realidad na hindi niya kayang tanggapin. Siya ang dating nagdidikta sa buhay ni Leah. Ngunit ngayon, siya ay isa na lamang bilanggo na naghihintay ng hudyat mula sa babaeng kanyang minamaliit. Nang ilapag ni Leah ang mga papel sa mesa, naramdaman niya ang isang matinding gaan. Hindi niya kailangang manakit. Hindi niya kailangang maghiganti sa paraang bababa siya sa antas ni David. Ang hustisya ay ginagawa ang trabaho nito nang walang ingay, nang walang pagmamadali, ngunit sigurado. Habang naglalakad palabas si Leah, narinig niya ang mahinang paghagulgol ni David sa loob ng silid. Iyon ang tunog ng isang taong wala nang natira, kundi ang kanyang sariling multo. Si Leah ay hindi na lumingon. Ang bawat hakbang niya palayo sa bilangguan ay hudyat ng paglaya ng kanyang kaluluwa mula sa kadiliman na matagal niyang kinagisnan. Ang labas ng bilangguan ay sinalubong ni Leah ng isang hangin na tila mas sariwa at malinis, isang kaibahan sa amoy ng pagkabulok na iniwan niya sa loob. Sa paghakbang niya patungo sa kanyang sasakyan, hindi na ang anino ni David ang kanyang tinitingnan, kundi ang mga puno sa paligid na nagsisimulang mamukadkad sa gitna ng init ng araw. Ang bawat dahon, ang bawat sinag ng araw ay tila isang paalala na ang buhay ay hindi nagtatapos sa mga maling desisyon ng ibang tao. Pag-uwi sa bahay, sinalubong siya ni Aling Elena. Ang matanda ay tila mas magaan ang katawan. Ang kanyang mga mata ay wala na ang takot na dati nakabakas sa bawat paggalaw nito tuwing nandyan si David. "Leah, anak, salamat. Salamat dahil hindi mo hinayaang mamatay ang kumpanya. At higit sa lahat, salamat dahil hindi mo hinayaang mamatay ang iyong sarili," wika ni Aling Elena habang humahaplos sa kamay ng manugang. Ngumiti si Leah. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng tunay na pagmamahal sa loob ng tahanang ito. Hindi ang pagmamahal na nakabatay sa utang na loob, kundi ang pagmamahal na nakabatay sa respeto at katotohanan. "Nay, ang kumpanya ay hindi lamang para sa pera. Ito ay para sa mga taong umaasa rito. At ito rin ay para sa ating kinabukasan
Sagot ni Leah. Mula ngayon, ang bawat desisyon ay dadaan sa pagpapahalaga sa katapatan at integridad. Hindi na natin kailangang manlinlang para lang mabuhay ng marangya. Sa mga sumunod na buwan, si Leah ay naging abala sa pagpapatakbo ng negosyo. Hindi na siya ang babaeng nakaupo sa gilid at naghihintay ng utos. Siya na ang nakaupo sa gitna ng meeting room, nakikipag-usap sa mga investors ng may talino at kumpiyansa. Ang bawat kontrata na kanyang nilalagdaan ay puno ng katapatan. Unti-unti, ang pangalan ng kanilang kumpanya, na dati nadungisan ng pangalan ni David, ay muling nagliwanag bilang isang simbolo ng pagbangon mula sa pagkakamali. Hindi na siya nag-iisa. Nakahanap siya ng mga tamang tao na tunay na nagmamalasakit sa kanyang tagumpay. Ang bawat pagkakamali ng nakaraan ay naging aral at ang bawat sugat ay naging pilat na nagpapatunay na siya ay nakaligtas. Minsan, sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, huminto si Leah at tumingin sa labas ng bintana. Nakita niya ang isang grupo ng mga bata na naglalaro sa parke sa tapat ng kanilang gusali. Ang kanilang tawa ay tila isang musika na nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling pagkabata. Bago pa siya naging asawa, bago pa siya naging biktima, bago pa siya naging isang babaeng naghahanap ng katarungan, napagtanto ni Leah na ang pinakamalaking tagumpay na nakamit niya ay hindi ang pagpapakulong kay David. Ang pinakamalaking tagumpay ay ang pagbawi niya sa sarili niyang kaligayahan. Ang pagbawi niya sa karapatan na mangarap, magmahal muli, at mamuhay ng may dignidad na walang sinuman ang pwedeng humamak. Si David ay nasa loob ng rehas, nakakulong sa kanyang sariling mga kasinungalingan. Si Leah naman ay nasa labas, malaya at handang harapin ang kinabukasan na siya mismo ang humubog. Ang kabanata ng kanyang pagiging biktima ay tapos na. Ngayon, ang aklat ng kanyang buhay ay nagsisimula pa lamang sa isang pahina na puno ng liwanag at pag-asa. Ang mga dahon ng mga puno sa kanilang bakuran ay unti-unti nang nagbabago ng kulay, isang hudyat na lumilipas ang panahon. Sa loob ng opisina ni Leah, ang mga bintana ay nakabukas. Hinahayaang pumasok ang sariwang hangin na dala ng paparating na takip-silim. Hindi na ito ang opisina na dati puno ng kaba at takot. Ang bawat gamit, ang bawat disenyo sa silid ay sumasalamin sa katahimikan ng isang babaeng nagtagumpay sa gitna ng unos. Isang liham ang dumating sa kanyang mesa. Mula sa loob ng bilangguan, isang sulat ni David. Hindi na ito ang mga mapanlinlang na salita na dati ginagamit niya upang makuha ang loob ni Leah. Ang sulat ay maikli, puno ng pagod at isang pag-amin sa kanyang pagkakamali. Leah, naintindihan ko na ang lahat. Ang pagkukulong ko rito ay hindi na lamang parusa sa aking mga krimen, kundi isang salamin ng lahat ng winasak ko sa aking buhay. Hindi na ako naghihintay ng patawad dahil alam kong hindi na yun sapat para sa sakit na idinulot ko sa iyo. Salamat dahil hindi mo hinayaang maging katulad kita ng mga taong akala ko'y kasabwat ko. Ipinauubaya ko na ang lahat sa hustisya. Binasa ni Leah ang liham ng walang panginginig. Inilapag niya ito sa ibabaw ng kanyang mesa, sa tabi ng mga dokumento ng kumpanya na matatag na niyang pinapatakbo. Hindi na siya nakaramdam ng galit. Ang pagkamuhi na dati nagpapakulo sa kanyang dugo ay napalitan na ng isang uri ng pagtanggap na ang taong ito ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Tumayo si Leah at lumapit sa salamin. Inayos niya ang kanyang suot, isang simpleng blazer na sumasagisag sa kanyang pagiging profesional at matatag. Hindi na niya kailangan ng pagkilala ni David. Hindi na niya kailangan ng kanyang pag-amin. Ang kanyang tagumpay ay hindi nakabase sa kung ano ang sasabihin ng lalaking nagtangkang pumatay sa kanya. Ang kanyang tagumpay ay nasa bawat araw na siya ay bumabangon ng may dangal. Sa labas ng opisina, narinig niya ang tawag ni Aling Elena. Leah, anak, may mga kliyente na naghihintay para sa meeting natin.
Sila ang mga partner na naniwala sa atin mula noong tayo ay nagsisimula pa lang muli. Ngumiti si Leah. Handa na ako, Nay. Paglabas ni Leah sa kanyang opisina, hindi na siya ang babaeng nagtatago sa anino ng kanyang asawa. Siya na ang liwanag na nagtataboy sa dilim. Ang mga tao sa loob ng opisina ay tumingin sa kanya na may paggalang, hindi dahil siya ang asawa ng isang negosyante, kundi dahil siya ang babaeng bumuo ng isang imperyo mula sa mga guho ng isang kasinungalingan. Sa bawat hakbang niya patungo sa meeting room, alam ni Leah na ito na ang simula ng tunay na buhay. Ang nakaraan ay mananatiling aral na nakabaon sa lupa. Ngunit ang kinabukasan ay isang malawak na lupain na handa na niyang bungkalin at pagtamnan ng mga pangarap na siya lamang ang magmamay-ari. Ang bahay na dating pinamumugaran ng mga lihim at takot ay unti-unti nang nagbabago. Binago ni Leah ang bawat sulok nito, mula sa mga kurtinang dati madidilim at mabibigat, hanggang sa mga painting sa dingding na ngayon ay nagpapakita ng mga tanawin ng dagat at kalikasan. Ang bawat pagbabago ay simbolo ng pag-alis sa mga alaala ng taong minsang naging bilangguan ng kanyang pagkatao. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga lumang libro sa library ni David, na ngayon ay kanya nang ginawang personal na opisina, napansin ni Leah ang isang kahon sa ilalim ng isang bookshelf. Nang buksan niya ito, tumambad ang mga litrato noong unang panahon nila ni David. Mga litrato kung saan ang mga ngiti ay tila totoo pa, bago pa pumasok ang kasakiman at utang na loob sa kanilang pagsasama. Tinitigan ni Leah ang mga litrato, hindi na siya nasaktan. Ang mga alaala ay naroon pa rin, ngunit parang isang pelikulang napanood na niya ng maraming beses. Wala na ang kirot. Ang tanging natira ay ang pag-unawa na ang babaeng nasa litrato ay ibang-iba na sa babaeng nakatayo sa harap ng mga kahon na yon. Leah, anak, tawag ni Aling Elena mula sa pintuan. May naghihintay sa iyo sa labas. Isang grupo ng mga kababaihan mula sa komunidad. Sila ang mga taong tinulungan natin noong nagsimulang bumangon ang kumpanya. Tumayo si Leah at lumabas. Doon, sa harap ng kanilang bahay, ay nakita niya ang mga mukha ng mga babaeng dating walang boses, mga babaeng tulad niya na dumaan sa matitinding pagsubok. Ang kanilang pasasalamat ay hindi lamang sa material na tulong na ibinigay ni Leah, kundi sa inspirasyong ibinigay nito sa kanila, na ang isang babae, gaano man kabigat ang pasan, ay may kapangyarihang bumangon. Hindi mo kailangang magpasalamat, wika ni Leah habang nakikipagkamay sa kanila. Ang bawat isa sa inyo ay may lakas na hindi nyo kailangang hingin sa sinuman. Ang kumpanya ay kailangan ng mga taong tulad nyo, mga taong marunong magpahalaga sa katapatan. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Leah na ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa kanyang sarili. Ito ay isang tanglaw para sa iba. Hindi na siya nagtatrabaho para sa isang asawang mapanlinlang. Siya na ang nagtataguyod ng isang komunidad kung saan ang integridad ang nagdidikta ng tagumpay. Habang papalubog ang araw, nakatayo si Leah sa kanyang beranda, tinitingnan ang buong lupain na dati nakapangalan kay David. Ngayon, ang lahat ng iyon ay pagmamay-ari niya sa ilalim ng batas at ng kanyang sariling pagsisikap. Ang bawat puno, ang bawat disenyo ng bahay ay saksi sa kanyang pagbabago. Hindi na siya ang Leah na takot mawalan. Siya na ang Leah na marunong magpahalaga sa kung ano ang tunay na mahalaga, ang sariling kapayapaan, ang dangal ng pagtatrabaho, at ang kalayaan na maging siya mismo. Ang bawat piraso ng kanyang nakaraan na dating nagpabagsak sa kanya ay siya na ngayong nagsisilbing pundasyon ng kanyang pagkatao. Ang umaga ay sumilip sa bintana ng silid ni Leah. Dala ang mga unang sinag ng araw na tila isang mainit na yakap. Sa labas, ang mga ibon ay nag-aawitan, isang melodiya na tila nagdiriwang sa kapayapaang bumabalot sa buong mansyon. Ang mga lumang gamit ni David,
Ang mga gamit na dati nagpapaalala ng kanyang pagkukulang at paghihirap ay wala na. Napalitan ang mga ito ng mga halaman, mga libro, at mga alaala ng tagumpay na siya mismo ang humubog. Naglakad si Leah patungo sa hapagkainan. Nakahanda na ang almusal, simpleng pandesal, itlog at kape na inihanda ni Aling Elena. Umupo ang matanda sa tapat niya, hindi bilang isang biyenan na takot sa kung ano ang susunod na mangyayari, kundi bilang isang kaibigan at katuwang sa buhay. Leah, anak, ang kumpanya ay maayos na, ang mga empleyado ay masaya, at higit sa lahat, ang mga kliyente ay nagtitiwala na sa atin, wika ni Aling Elena habang humihigop ng kape. Wala na ang mga anino ng nakaraan. Ngumiti si Leah, isang ngiting totoo at puno ng kaligayahan. Alam ko, Nay. Sa wakas, ang tahanang ito ay akin na, hindi dahil sa dokumento, kundi dahil sa kapayapaan na nararamdaman ko sa bawat sulok nito. Hindi na natin kailangang magtago. Pagkatapos ng almusal, nagtungo si Leah sa kanyang opisina upang pirmahan ang huling dokumento para sa pagpapatayo ng isang foundation na magbibigay ng suporta sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at manipulasyon. Ito ang kanyang paraan ng pagbabalik sa lipunan, ang pagbibigay ng boses sa mga taong dati kasing tahimik niya. Hindi na siya nag-aabang ng tawag mula kay David. Hindi na siya nag-aalala sa susunod na hakbang ng mga taong dati nagtangkang sumira sa kanya. Ang lahat ng iyon ay bahagi na lamang ng isang aklat na natapos na niyang basahin. Ang susunod na pahina ay puno ng mga proyektong makabuluhan, mga paglalakbay na hindi niya akalaing magagawa, at ang pagkakataong makilala ang kanyang sarili sa paraang hindi na kailangang magpaubaya para sa iba. Sa gitna ng kanyang trabaho, tumayo si Leah at lumapit sa malaking bintana. Mula roon, tanaw niya ang malawak na bakuran na puno ng mga bulaklak. Ang mga bulaklak na yon ay hindi nalalanta, gaya ng mga bulaklak na dati dala ni David. Ang mga yon ay lumalaki, sumasabay sa panahon, at nananatiling matatag sa kabila ng init at ulan. Si Leah ay hindi na isang biktima. Siya ay hindi na isang anino. Siya na ang liwanag na nagtataboy sa dilim, ang pundasyon na hindi nayayanig, at ang arkitekto ng kanyang sariling kaligayahan. Ang kanyang buhay ay hindi na isang dulaan ng ibang tao. Ito ay isang tunay na buhay, puno ng dangal, at higit sa lahat, puno ng pag-asa. Ang araw na yon ay simula ng isang mahabang kabanata ng tagumpay. At sa bawat paghinga ni Leah, nararamdaman niya ang kalayaang matagal niyang hinangad. Ang nakaraan ay tapos na. Ang kasalukuyan ay kanya na, at ang kinabukasan ay naghihintay ng kanyang susunod na hakbang. Ang malamig na hangin sa loob ng bilangguan ay humahampas sa mukha ni David, isang uri ng kalupitan na tanging ang mga taong naiwan sa dilim lamang ang makakaramdam. Nakaupo siya sa isang sulok ng selda, ang kanyang mga mata ay nakapako sa maliit na siwang ng bintana kung saan tanaw ang isang maliit na piraso ng langit. Ang langit na yon ay hindi abot ng kanyang mga kamay. Dati, ang mundong ito ay nasa ilalim ng kanyang mga daliri. Ang pera, ang kapangyarihan, ang pagmamahal ng isang babaeng itinuring niyang laro lamang. Ngayon, ang lahat ng iyon ay abo na lamang na tinatangay ng hangin. Sa bawat gabi, maririnig ni David ang mga bulong ng kanyang sariling konsensya. Naaalala niya ang mga hapunan kung saan si Leah ay tahimik na naglilingkod. Ang mga gabing ginugol ni Leah sa pag-aalaga sa kanyang ina, at ang mga beses na kinuha niya ang bawat sentimo mula sa kanyang asawa upang itaya sa mga laro ng sugal. Ang bawat alaala ay isang latay sa kanyang puso, isang paalala na ang lahat ng kanyang nawala ay hindi dahil sa malas, kundi dahil sa sarili niyang kamay. Wala nang mga tawag mula sa sekretarya. Wala nang mga pagkakataong makipagkasundo. Ang kanyang pangalan, na dati ay iginagalang sa mga boardroom, ay ngayon ay isa na lamang tatak ng kahihiyan
sa bawat pahayagan. Sa kabilang dako, sa isang terrace na tanaw ang buong syudad, si Leah ay nakaupo habang hawak ang isang tasa ng tsa. Ang kanyang mga mata ay hindi nakapako sa nakaraan. Nakatingin siya sa abot-tanaw kung saan ang araw ay dahan-dahang sumisikat. Ang liwanag ay tumatama sa kanyang mukha, nagbibigay ng ningning sa kanyang mga mata na dati puno ng lungkot, ngunit ngayoy puno ng pangarap. Hindi siya galit, hindi siya nagmamalaki, siya ay payapa. Sa kanyang tabi, inilagay ni Aling Elena ang isang basket ng mga sariwang bulaklak mula sa kanilang hardin. Ang bango ng mga ito ay humahalo sa hangin, ang bango ng bagong simula. Leah, anak, oras na para sa ating paglalakbay, wika ng matanda. Tumayo si Leah at kinuha ang kanyang bag. Sa huling pagkakataon, lumingon siya sa loob ng bahay. Wala na ang mga anino, wala na ang mga sikreto. Ang tanging naroon ay ang isang espasyo na malinis, matatag, at handang magbigay ng pahinga sa sinumang nangangailangan. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, hindi siya lumingon sa bilangguan. Hindi niya binigyan ng kahit isang segundo ng pag-iisip ang lalaking nasa loob nito. Ang kanyang buhay ay hindi na isang pagsusulit sa pagtitiis. Ito ay isang pagdiriwang ng pagkakaroon ng lakas ng loob na sabihin ang totoo. Ang toring gawa sa kasinungalingan ay tuluyan ng naglaho at sa ibabaw ng mga guho nito, tumubo ang isang matatag na puno ng katotohanan. Isang puno na ang mga ugat ay abot hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao at ang mga sanga ay abot hanggang sa malawak na langit ng kanyang sariling tagumpay. Si Leah ay malaya. At sa mundong ito, ang kalayaan ay ang pinakamahalagang kayamanan na hindi kailanman kayang nakawin, ipagkanulo o bilhin ng sinuman.